Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kinaumagahan ay inuwi ako ni Rafael sa bahay. Maayos ang pag-uusap namin ng gabing yun. Ikinuwento niya sa akin lahat kung ano ang nangyari sa 6 na taon na wala ako sa tabi niya. Namangha ako nang malaman na marunong na siyang magluto, maglinis ng bahay at maglaba ng sarili niyang mga damit. Hindi ko akalain na malaki ang pagbabago ni Rafael simula nung iwan ko siya. Natawa na lang din ako nang malaman na naglabas siya ng malaking pera para mahanap lang ako. Sabay kaming kumain ng umagahan at tanghalian noon. Pagkatapos ay bumalik na rin siya sa trabaho dahil marami pa siyang aasikasuhin. Kasalukuyan naman akong nagtitimpla ng gatas para kay Adri. Iniwan siya ni Elena ngayon dito para kumuha ng pera padala ng asawa niya. Adri, here's your milk. Pinapakain ko siya ngayon ng brownies. Kahit na ang bili ni Elena ay huwag kong pakainin ng matatamis. Pero dahil matigas ang ulo ko ay pinakain ko pa rin. Dapat ma-enjoy pa rin ng bata ang pagkain ng matatamis minsan, no? Ano, masarap ba, anak? Opo, super sarap po. Secret lang natin to, ha? Huwag mong sabihin kay Mami na pinakain ka ni Tita Mami ng matamis. Opo, Tita Mami. Sobrang bibo ni Adri. Kung pwede lang ay hindi ko na siya ibabalik kay Elena. Kaagad ako napatayo nang tumunog ang doorbell. Pinuksan ko ang pinto at biglang nawala ang ngiti ko nang makita si Emmanuel. May bit-bit siyang plastic na siguro ang laman ay mga pagkain. Good afternoon, Condi. Pasok ka. Nang makapasok siya sa loob ay kaagad niyang dinaluhan si Adri. Hello, baby! Iniwan ka na naman ng mami mo. Kawawa ka naman. Kinuha ko sa kanya mga dala niyang plastic at inilagay sa kusina. Nakita ko naman na inaalalayan niya ngayon si Adi sa paghahawak ng baso para makainom ng maayos ang bata. Bakit ka nga pala nandito? Bungad ko na makalapit ako sa kanila. Why, love? Hindi mo ba ako namimiss? Tumayo siya at tinalikan ako sa noo. Sobrang nakokonsensya na ako. Naguguluhan na rin ako sa nararamdaman ko ngayon. Adri, hindi ako namimiss ng tita mami mo. Iiyak na ba ako? Ngumisi ako nang makita ko si Adri na nanahimik lang din na nakangisi dahil kay Emmanuel. By the way, love, nagpapaalam ako sa'yo. May business akong aasikasuhin sa isang probensya. Abutin ako ng 2 buwan doon. Okay lang ba sa'yo? Huminga ako ng malalim tsaka tumango. Bakit ang tahimik mo ngayon? Wala, pagod lang ako. Natahimik kami ng ilang saglit. Sabay kaming napalingon ni Emmanuel ng magring ang cellphone kong nakapatong sa lamesa. Naging matagal ang titig ni Emmanuel sa screen ng cellphone ko. Humakbang naman ako papalapit sa lamesa para alamin kung sino ang tumatawag. Kaagad naman akong lumingon kay Emmanuel na ngayon ay pagod na nakangiti. Okay na kayo? He suddenly asked with his soft tone. Ano bang sinasabi mo, Emmanuel? Adi, kilala kita. Trabaho lang ang tinatawag ni Rafael. Ikaw ang tinatrabaho niya. He's chasing you. Humakbang ako papalapit sa kanya. Emmanuel, it's okay, my love. Just tell me kung anong desisyon mo. Kung babalik ka kay Rafael o mananatili ka sa akin. Kahit ano pa yan, I will always respect your decisions kahit na hindi ako ang piliin mo. Parang biglang nanlabo ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Nasasaktan ako habang nakikita ko si Emmanuel na nakangiti pero malungkot. Hinawakan niya magkabila akong braso. Alam kong alam mo na kung ano yung naging kasalanan ko sa'yo. Oo, malaki ang kasalanan ko sa'yo dahil itinago ko sa'yo lahat ng katotohanan. Pero mahal kita, Amara. Ang pagmamahal na ibinigay ko sa'yo ay totoong totoo, walang halong kasinungalingan. Hindi na ako nagsalita pa at mahigpit siyang niyakap.
hihintayin ko ang desisyon mo at kung si Rafael man ang pipiliin mo, tatanggapin ko yun ng buong buo. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Thank you, Emmanuel. I'll be back after 2 months. Pagkasabi niya nun ay marahan niya akong hinalikan sa noo at ganon din kay Adri. At nang tuluyan na siyang lumisan, ay doon na nagsibagsakan ng mga luha ko. Best man, Emmanuel. Alam kong mali pero ginawa ko. Alam kong mahihirapan ako pero sinubukan ko. I really want to be happy. Masaya ako kay Emmanuel. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon kung hindi ko siya mahal. If you don't mind, I'll court you again. Kaagad akong napalingon sa nakangiting si Rafael. Nakikita ko ang sinseridad sa mga mata niya at pakiramdam ko matutunaw ako sa bawat titig niya. Hindi na tayo teenager, Rafael. Nandito kami ngayon sa garden ng bahay nila Rafael. Nang pumunta ako dito kanina para dalawin sina Beve at Mama, ay saktong nandito rin siya. Why? I want to prove you that I love you. You will always be my wife. Kahit saktan kita physically and mentally, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Palihim akong napangisi dahil sa sinabi ni Rafael. Is he serious? Anong nakain ng mokong na to at marunong na siya sa mga ganyang banat? Don't laugh at me, Amara, please. Ibinalik ko ang tingin ko sa kanya. Pinaglalaroan niya ngayon ang wedding ring na nasa daliri niya. Suot niya pa rin pala. Ate Amara? Sabay kaming napalingon ni Rafael sa papalapit na si Beve. Bit-bit ang iPad niya. Umupo siya sa tabi ko at niyakap ako. Kaagad namang dumapo ang tingin ko sa iPad nang mapansin kong parang may nagsasalita. Oh, ano na Beve? Pakausap ako sa ate Amara mo. Is this Faye? Bebe held to me her iPad. Ate Faye wants to talk to you. Kinuha ko naman ang iPad at gano'n na lang ang gulat ko na makita si Faye sa screen na may karga-kargang bata. What the hell, Faye? Totoo nga talaga. Bumalik ka na. Saan ka ba nagsususuot? Walang hiya ka. Hindi mo man lang ako tinawagan. I'm sorry. I don't know where I can contact you. Contact? Alam naman nila Rafael kung nasan ako eh. By the way, sikat na sikat ko na. Tapos nakita ko pa sa news na in a relationship daw kayo ni Emmanuel. Anong pumasok sa utak mo at nakipagrelasyon ka sa sinungaling na yun? Napangisi na lang ako dahil sa dami ng tanong niya. Tagabantay ka na pala ng bata ngayon? I chuckled. Tanga, anak ko to. What? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa narinig. Si Elena may anak na. Tapos, si Faye? May anak na rin? So, ako na lang yung wala. Pasimple akong lumingon kay Rafael na ngayon ay nakangiting nakatitig pa rin sa akin. Habol tayo? Ginawaran niya ako na nakakalokong ngisi kaya pasimple ko siyang sinipa sa ilalim ng mesa. Ouch! Bagay nga sa'yo. Di kong ibinalik ang atensyon ko kay Faye na pinapakain na ngayon ng anak niya. Grabe! 6 na taon lang ako nawala, may mga anak na kayo? Oo, sa 6 na taon na yun, marami ang nangyari. Katulad na lang nung muntik ng malugi ang kumpanya ng asawa mo dahil sa pagwawaldas ng malaking pera para lang mahanap ka. Muli akong napalingon, sana kayo kung si Rafael. Ano? Muntik ng malugi ang kumpanya na dahil sa akin? Mabuti na lang talaga nandyan si Emmanuel to the rescue. Hindi ko alam. Malamang hindi mo alam kasi wala ka dito. Hoy Amara, 5 taon ka, may utang sa anak ko ha. Umpisahan mo ng shopping. Yung mga branded na bag lang sana para magamit ko rin. Walang hiya talaga tong si Faye. Teka nga, sino ba ang napangasawa mo? Sino ba sa tingin mo? Inisip ko kung sino nga ba ang posibleng makatuluyan ni Faye. Naalala ko bigla yung jowa niyang abogado. Dati na siyang tutulong sana para sa annulment. Teka, si Duke? Yak, Amara, hindi no. Muli pa akong nag-isip hanggang sa maalala ko ang lalaking gustong-gusto niya. Walang hiya ka, Faye. Si James? Nakangiti siyang tumangutang habang pinapadede ang anak niyang babae. O siya, sige na, patutulugin ko muna yung anak ko. Tatawag ako mamaya ha dahil malaki ang kasalanan mo sa akin. O sige na, hihintayin ko ang tawag mo. Pagkatapos ng usapan namin ay ibinalik ko na kay Beve ang iPad. Kagad naman niyang
kinuha at bumalik sa loob at ako naman ay taimtim na tinititigan si Rafael. Bakit mo ginawa yun? What? Bakit mo ginawa yun, Rafael? Yung ano nga? Muntik nang malugi ang kumpanya mo dahil sa paglalabas mo ng pera para mahanap ako? Company isn't important to me. I don't care about money. I only care about my love for you. Napaayos ako ng upo dahil sa hindi malamang nararamdaman. Para akong hinihila ni Rafael gamit ang mga salita niyang nagpapalambot sa akin. I will do everything. Please come back to me. I will wait without assurance. I love you. He kissed me on my forehead before leaving. Pumasok siya sa loob at dumiretso sa kusina, habang ako naman ay mariina nakapikit dahil sa mabilis na tibok ng puso ko. Halos 2 linggo na ang lumipas simula nung huling pag-uusap namin ni Emma. Bago siya umalis, papunta sa probinsya para sa isang business, hindi pa siya tumawag sa akin kahit isang beses lang. Siguro ay walang signal sa kung saan man siya ngayon. Pumasok na rin ako sa loob dahil tinawag na ako ni Rafael. Sabay kaming kumain ng hapunan ngayon. Napapansin ko rin ang bawat titig ni Papa sa amin ni Rafael. Did you already visit your resort in Batanes, Amara, anak? Papa suddenly asked. I nodded. Yes, Papa. Someone's kidnapped me. Madiin kong nilingon si Rafael na nakangiti na ngayon habang kumakain, and he bring me to my resort. Oh, I can't believe he did it. Pabulong na sabi ni Papa. I told you, Kuya, my suggestion was very effective. So, pinagplanuhan pala nila. I can't believe na makikisabay rin si Papa at Bebe. Pagkatapos ng dinner namin ay napagpasyahan ko ng umuwi. I'll take you home. Umiling ako kay Rafael. Huwag na, dala ko naman yung sasakyan ko. Anak, magpahatid ka na lang. Kay Rafael, delikado na kapag ikaw lang mag-isa. Singit ni Mama. Yes, Amara, you should go with Rafael. Iwan mo nilang ang sasakyan mo dito. Sabat naman ni Papa. Wala naman na akong nagawa pa kundi ang sumang-ayon sa kanila. Malalim na rin ang gabi kaya medyo nakakatakot na din bumiyahe mag-isa. Please, don't be in love with someone else. Please, don't have somebody waiting for you. Kaagad akong napalingon sa seryosong si Rafael na ngayon ay abala sa pagmamaneho. Kumanta ba siya? Kailan ka pa natutong kumanta? Panimula ko. I don't know. It all started when you left me. I told you I've learned everything. Tumangu-tango naman ako. You know that song? Umiling ako. Di naman ako mahilig makinig ng mga music kaya hindi ko alam kung kaninong kanta yan. Wait, magpatugtog tayo. Inon niya ang speaker ng sasakyan niya at nag-scroll-scroll sa maliit na screen dito sa unahan ng sasakyan. Connected na yon kaya kailangan na lang siya pumili ng music. Hindi nagtagal ay nag-umpisa na ng tumugtog ang musika. Tahimik lang kami pareho habang pinapakinggan ng musika na hindi pamilyar sa akin. Anong title niyan? I suddenly asked. Enchanted by Taylor Swift. Tumangu-tango ako. Bagong kanta pala to. Sikat si Taylor Swift. Minsan ko na rin naririnig ang mga kanta niya sa radyo dati. Hindi lang talaga ako mahilig makinig ng music. Natapos ang kanta nang wala kaming imikan. Napansin ko na lang na huminto na pala ang sasakyan ni Rafael sa harap ng condominium kung saan ako tumutuloy ngayon. Nadatnan kong marahan siyang nakatitig sa akin. Bigla naman akong nahirapan huminga ng dahan-dahan niyang nahawakan ng palad ko at hinalikan. I was enchanted to meet you. Please come back to me. Rafael, ginugulo mo ako. He sighed. I'm sorry. Binitawan niya ang kamay ko at umayos ng upo. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Unti-unti na akong nahihila ni Rafael pero pinipigilan ko dahil iniisip ko si Emmanuel. Mahal mo pa rin ba talaga ako? Hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo, Amara. Ganun pa rin ang sitwasyon namin. Parang gusto ko na lang iumpog ang ulo ko sa matigas na pader para may makuha akong matinong sagot na galing sa utak ko. Hindi ko akalain na iiwan mo ko, nasusukuan mo ko. Matagal na kitang pinatawad, Amara, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Napalunok ako. Muli niyang hinawakan ang kamay ko.
Amara, okay lang sa akin kahit may relasyon kayo ni Emmanuel. Basta ang mahalaga, kasal pa rin tayo. Tatanggapin ko kahit masakit basta umuwi ka lang sa akin. Rafael? Amara, please. I'm begging you. I need you. Rafael, naguguluhan na ako. Simula nung nawala ka sa akin, doon ko na-realize na dapat hindi kita sinaktan, na dapat hindi ko pinaramdam sa'yo na nag-iisa ka. Forgive me, Amara. Please. I bite my lower lip. Yumuko ako para hindi niya mapansin na naiiyak na ako. Nasasaktan ako ngayon. Ayokong maging makasarili. Kapag tinanggap ko si Rafael, paano na si Emmanuel? Nanlabo ang mga mata ko nang makitang namumula na ang mga mata ni Rafael. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako sa tuwing magmamakaawa sa akin si Rafael. Ilang saglit pa ay bumagsak na ang mga luha niya na agad ko namang hinawi. Shh! Don't cry. Bulong ko. Rafael, forgive me before, but I didn't know. And now, I should forgive Rafael too. He didn't deserve to be treated like this. I don't want Rafael to get hurt because for the past 6 years, I realized that I still love my husband, the man of my dreams, the man who is willing to lose everything for me. I slowly kiss him passionately. Naramdaman ko ang bawat haplos niya sa baywang ko na siyang ikinagalaw ko. Para akong ginigisa sa mga haplos niya, ilang saglit pa ay huminto ako sa paghalik sa kanya at ngumiti. Bigyan mo pa ako ng oras. Aayusin ko lang ang sa amin ni Emmanuel. Pagkasabi ko nun ay muli ko siyang hinalikan sa labi at kaagad nang bumaba ng sasakyan. Nang makita kong nakaalis na siya ay pumasok na ako sa loob. Habang naglalakad ako ay sinubukan kong tawagan si Emmanuel pero hindi niya sinasagot. 3 beses ko na siyang tinatawagan pero can't be reached pa rin. Napabagsak ako sa mahabang sofa nang makapasok ako sa loob. Dahan-dahan ko naman hinawakan ang labi ko nang maalala ang halikan namin kanina ni Rafael sa sasakyan. Napabuntong hininga ako nang malaman na may kilig pa rin ako nararamdaman kay Rafael. I need to fix this. I need to fix this mess as soon as possible. I don't want Emmanuel to be hurt because of me. Muli kong tinawagin si Emmanuel at kaagad ako napatayo na sagutin niya ang tawag ko. Miss me, my love, ha? Naglakad ako papunta sa veranda para lumanghap ng sariwang hangin. Kailangan kong huminga dahil kinakabahan ako sa sasabihin ko kay Emmanuel. How are you? I'm fine, love. Nandito ako ngayon sa bundok kasi nandito yung signal. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya. Kumain ka na ba? Yes, kanina pa. Ikaw, kumain ka na? By the way, how are you? I miss you. Huminga ako ng malalim dahil sa lambot ng tono ng pananalita niya. Natatakot ako. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Tapos na rin ako, Emmanuel. Can we talk? Already have a decision? Bakit parang mahina ang boses mo? Because, okay, never mind. I'll come back after 1 month and 3 weeks. See you, love. Goodbye. Nang maibaba na niya ang linya ay muli akong umupo sa mahabang sofa. Pumikit ako ng mariin hanggang sa muling tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Magnet ka ba? Nung mabasa ko ang mensahe ay kaagad na napakunot ang noo ko. I know it's Rafael so I set his name as husband. Me. Bakit? After a second, he suddenly replied, kasi hinihila mo ako gamit ang mga mata mo. Alam kong corny pero hindi ko alam kung bakit ako napapangiti ngayon. Hindi mahilig mag-text-text si Rafael. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong pinaggagawa niya. Matulog ka na, Rafael! After I sent him a message, I suddenly dropped my phone on the floor when I detected that he's calling. Pinulot ko ang cellphone at kaagad itong sinagot. What? You don't feel anything? Like, ano nga ang tawag dun? Tawag sa alin? Yung kilig ba? That's it. You don't feel anything? Di ako kinikilig. Oh, it's okay. First try pa lang naman. Sa loob-loob ko ay napapangiti na lang talaga ako dahil sa ginagawang kakornehan ni Rafael. Why is he doing this? Hindi bagay sa kanya.
Pupunta ako bukas ng umaga sa bahay para kunin ang sasakyan mo. Okay. See you tomorrow. I love you. Kaagad kong pinutol ang linya dahil sa nararamdaman ko. Ninudngud ko ang mukha ko sa una na tumili. Oh my God! Did he said that he loved me? Alam kong OA pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. 6 years ago na nagkakalabuan na kami ay hindi ko narinig sa kanya ang salitang mahal niya ako. Kung kaya't sobra akong nasisiyahan dahil sa mga pinaggagawa niya ngayon. He changed. Kinaumagahan ay maaga akong umalis ng bahay para bisitahin si Elena at ang anak niyang si Audrey. Bakit hindi mo sinabing pupunta ka? Sandali lang, hindi pa ako nakapaglinis. Hindi ko siya pinansin at kaagad na dumiretso kay Audrey na ngayon ay abala sa paglalaro ng puzzle. Inilapag ko rin ang mga dala kong pagkain sa lamesa para mayakap ko si Audrey. Hello baby, how are you? Okay lang po. I kiss her in the forehead before I follow Elena. Kasalukuyan niya ngayong inilalagay sa plato ang mga dala kong pagkain. Hindi mo ba kasama si Emmanuel? I shook my head. Nope, nasa province siya for business. Kaya naman pala hindi ko siya nakikita. Tinulungan ko siya sa ginagawa niya. Inilabas ko sa paper bag ang liempo na binili ko kanina nang makadaan ako sa isang ihaw-ihaw papunta dito. Elena, what should I do? Do what? Ginugulo ni Rafael ang utak ko. Ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tumigil siya sa ginagawa at mariin akong tinitigan. Do you love Emmanuel? Yes. Do you still love Rafael? Hindi agad ako nakasagot sa tanong niya. Muli kong ipinagpatuloy ang ginagawa ko nang muli siyang magsalita. Anong nararamdaman mo kapag kasama mo si Emmanuel? Ano nga ba ang nararamdaman ko? Of course, I'm happy with him. He's always by my side. Anong nararamdaman mo kapag kasama mo naman si Rafael? I suddenly bite my lower lip. Pakiramdam ko, pinagpapawisan ako ng dahil sa mga nakakalokang tanong ni Elena. Kakaiba? Anong klaseng kakaiba? If I'm with him, I feel strange feelings. Yung feelings na gustong-gusto ko. And then, kakaiba ang nararamdaman ko kay Rafael kaysa sa nararamdaman ko kay Emmanuel. Basta, hindi ko maintindihan. I heard she sigh. So, kakaiba ang nararamdaman mo kay Rafael kaysa kay Emmanuel? So ngayon, balikan mo ang una kong tanong. Do you still love Rafael? I think yes, but I don't want to be selfish. How about Emmanuel? Amara, sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Pareho kayo nagkamali ni Rafael. Kaya dapat patawarin nyo na rin ang isa't isa. Sundin mo kung anong ikakasaya mo. Just always remember that I am always here to support you. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa kanya at marahan siyang niyakap. Tandaan mo, ang pagpapakasal ay hindi isang putahe na kapag ayaw mo na isusuka mo. Parte ng pagmamahal ang masaktan, ngunit ang dapat niyong gawin para maging matatag ang pagsasama niyo ay ang patawarin ng mga sarili niyo. Itapon niyo na ang madilim na nakaraan at magsimula ng bagong kabanata. Nagsibagsakan ang mga luha ko dahil sa sinabi ni Elena. Ngayon, alam ko na dapat hindi ako basta-basta susuko. Pinakasalan ko si Rafael dahil mahal ko siya. Pinakasalan ko si Rafael dahil siya ang gusto kong makasama habang buhay. Sumumpa ako sa may kapal na kahit anong mangyari, hindi namin iiwan ang isa't isa. Malala ang nangyari sa amin noon na halos hindi na ako pinapansin ni Rafael sa tuwing dadaan ako sa harap niya. Pero kahit gaano man siya kagalit sa akin ay hindi niya ako iniwan. Kaya ngayon, gagawin ko rin ang nararapat. Alam kong maiintindihan ni Emmanuel kung ano man ang desisyon mo. Mabait si Emmanuel at kailanman ay hindi niya kamumuhian. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at kaagad na hinawi ang mga luha ko. Thank you, Elena! That's what friends are for. Kinain namin ang mga dala kong pagkain. Pinakausapan ko sa Elena na ako na ang magpapakain kay Audrey dahil sa tapos na rin naman akong kumain. Oh, baka agawin mo ang anak ko ha? Biglang sigaw ni Elena habang naguhugas ng pinagkainan namin. Akin na lang to, Elena, para may ambag ka naman sa friendship natin. Gumawa na lang kayo ng bago. Ang kapal naman ng mukha mo, baliw ka.
Sasabihin ko kay Rafael na anakan ka ng sunod-sunod. Tinaasan ko siya ng kilay ngunit tinawanan niya lang ako. Manahimik ka nga dyan. Inabot ako ng tanghali kina Elena dahil napasarap ang kwentuhan namin. Nagpaalam na rin ako na aalis na dahil pupuntahan pa ako sa bahay ng mga magulang ni Rafael. Nasa kalagitnaan ako ng biyahe na biglang magring ang phone ko. I answered it immediately. Nasaan ka? Nandito ako ngayon kina tita. I'm on my way. Sige, mag-ingat ka. I ended the call. Ilang saglit pa ay nakarating na ako sa subdivision kung saan nakatira sila mama at papa. Inihinto ko ang sasakyan ko sa harap ng bahay at nakita ko naman ang sasakyan ni Rafael na nakapark sa unahan. Nandito pa siya? Bumaba na ako at kaagad na pumasok sa loob. Nadatnan ko pa si Mang Rio na abala sa paglilinis ng sasakyan habang si Manang Cecil naman ay nagwawalis ng garden. Nang makapasok ako sa loob ng bahay ay nadatnan ko si Faye na abala sa pagpapadede sa anak niya. Ang laki naman ng dede mo! Bungad ko. I sat beside her. Hinaplos-haplos ko rin ang paa ng anak niya. Namamanhid na yung nipple ko. Anak, kay Tito Amara ka naman dumede, okay lang ba? Bigla ko siyang hinampas sa braso na ikinaaray naman niya. Paliw ko talaga. CR muna ako. Kaagad akong tumayo para sana mag-CR. Nasa banyo si Beve dito sa baba kung kaya't kailangan ko pang umakyat sa taas para doon na lang magbanyo. Kasalukuyan ako naglalakad sa hallway nang mapahinto ako sa harap ng kwarto ni Rafael. Lumingon-lingon muna ako baka may makakita sa akin. Nang mapansin kong wala naman ay dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at nadatnan ko si Rafael na nakadapa habang nagbabasa. Maingat akong humakbang papalapit sa kama niya at dahan-dahan na inagaw ang binabasa niyang libro. Nanlaki ang mga mata ko na mabasa kong ano ang pabalat ng libro. How to be a good husband? Napansin kong napayuko naman siya dahil sa hiya. Natatawa ako sa sitwasyon namin ngayon. Seryoso ba talaga? Pinag-aaralan niya kung paano maging mabuting asawa? Akmang aagawin niya sana ang libro nang itaas ko ito. Amara, give it to me. Pagod niyang sabi. Umiling naman ako. Ayoko nga. I said, give it to me. Muli akong umiling. No. Nang mapansin kong may bumubukol sa kama niya, ay kaagad kong inalis ang kumot at gano'n na lang ang gulat ko nang makita ang 5 romance books na nakakalat ngayon sa kama niya. Napaka-interesting rin ang mga titles ng libro. Puro talaga sa buhay mag-asawa. Kaagad naman niyang tinakpan ng kumot ang mga libro. Malapad naman akong ngumiti sa kanya na ikinakunot ng noo niya. I can't believe na pinag-aaralan mo kung paano maging mabuting asawa. Is that you, Rafael? Inilahad niya ang kanyang palad. Akin na. Ayoko. Ayaw mo? Ayaw. Ayaw mo talaga. Ayaw ka talaga. Okay. Pagkasabi niya nun ay napapikit ako nang hilahin niya ako. Pahiga sa kama at kagad na pinasasan. What the hell? Naramdaman ko ang pag-angat ng dress ko kung kaya't gusto ko sanang ibaba ngunit nakaposas pala ako. Rafael, what are you doing? Ayaw mo pala ha? This is punishment, Amara. Dahil sa pagmamaldita mo, parurusahan kita. Napalunok na lang ako nang haplusin niya ang hita ko pataas sa bewang ko. Gusto ko sana siyang sipain ngunit hindi ko magawa dahil nakaupo siya sa legs ko. Rafael, umalis ka dyan. Sinasabi ko talaga sa'yo kapag nakawala ako dito, lagot ka talaga sa akin. Pagbabanta ko, sinong may sabi sa'yo na makakawala ka pa sa akin? Uminit ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Huminga ako ng malalim nang maramdaman kong dahan-dahan niyang hinahaplos ang dibdib ko. Hindi ako makaalma dahil pinipikot niya talaga ako. Mas lalo akong nahirapan huminga nang dumampi ang halik niya sa leeg ko pababa sa dibdib ko. Dahan-dahan naman niyang kinakalas ang pagkakabotones ng dress ko dahilan para tumumbad sa kanya ang mga dibdib ko. What is he doing? Rafael, please, itigil mo na. He stroked my lips. No, I won't. Rafael, please. Please? What's the meaning of that? Iba kasi ang nasa isip ko. Rafael, nasa labas lang si Faye, maririnig nila tayo. Kinuha niya ang scotch tape na nakapatong sa table, malapit sa kama niya at pumutol ng konti. Rafael, what are you doing? Nanlaki ang mga mata ko nang inilagay niya yun sa baba ko. Kung kaya't hindi ako makapag-ingay.
There. Hindi na nila maririnig. But I don't care if they heard us moaning. Let them see what we're doing. I raise my brows. Pinipiga niya talaga ako, walang hiya. I learned this on the book, How to Pleasure Your Wife, and I will apply on my wife the knowledge I've learned. Muli niya akong inalikan sa pisngi. Pababa sa leeg ko. Wala na rin akong nagawa dahil nagugustuhan ko ang ginagawa niya. Yes, please do what you want, honey. My body, heart, and soul is only yours.